Araw-araw na pagbasa ng Biblia araw-6. Lumang Tipan. Genesis Kapitulo 11 versikulo 10 hanggang 32, Genesis Kapitulo 12, Genesis Kapitulo 13. Ito ang mga kaapo-apuhan ni Sem. Si Sem ay 100 taong gulang, at naging ama ni Arphaxad 2 taon matapos ang baha. Ito ang mga kaapo-apuhan ni Sem. Si Sem ay 100 taong gulang, at naging ama ni Arphaxad 2 taon matapos ang baha. Si Sem ay nabuhay ng 500 taon matapos siyang naging ama ni Arphaxad. Naging ama rin siya ng iba pang mga anak na lalaki at babae. Nang 35 taon na si Arphaxad, siya ay naging ama ni Sela. Nabuhay pa si Arphaxad ng 403 taon matapos siyang maging ama ni Sela, at naging ama pa ng ibang anak na lalaki at babae. Nang 30 taon na si Sela, siya ay naging ama ni Eber. Nabuhay pa si Sela ng 403 taon matapos siyang maging ama ni Eber at naging ama pa ibang anak na lalaki at babae. Nang 34 na taon si Eber, siya ay naging ama ni Peleg. Nabuhay pa si Eber ng 430 taon matapos siyang maging ama ni Peleg. Siya ay naging ama rin ng iba pang mga anak na lalaki at babae. Nang 30 taon na si Peleg, siya ay naging ama ni Ru. Nabuhay pa si Peleg ng 209 na taon matapos siyang maging ama ni Peleg. Siya ay naging ama rin ng iba pang mga anak na lalaki at babae. Nang 32 taon na si Ru, siya ay naging ama ni Serag. Nabuhay pa si Ru ng 207 taon matapos siyang maging ama ni Serag. Siya ay naging ama rin ng iba pang mga anak na lalaki at babae. Nang 30 taon na si Serag, siya ay naging ama ni Nahor. Si Serag ay nabuhay pa ng 200 taon matapos siyang maging ama ni Nahor. Siya ay naging ama rin ng iba pang mga anak na lalaki at babae. Nang 29 na taon na si Nahor, siya ay naging ama ni Tera. Nabuhay pa si Nahor ng 119 na taon matapos siyang maging ama ni Tera. Siya ay naging ama rin ng iba pang mga anak na lalaki at babae. Matapos mamuhay si Tera ng 70 taon, siya ay naging ama ni Abram, Nahor, and Haran. Ngayon ito ang mga kaapo-apuhan ni Tera. Si Tera ay naging ama ni Abram, Nahor, at Haran, at si Haran ay naging ama ni Lot. Namatay si Haran sa piling ng kanyang amang si Tera sa lupain na kanyang sinilangan sa Ur ng mga Koldeo. Kumuha ng mga asawa sina Abram at Nahor. Ang pangalan ng asawa ni Abram ay Sarai at ang pangalan ng asawa ni Nahor ay Milka, anak na babae ni Haran, na ama ni Milka at Iska. Ngayon si Sarai ay baog, siya ay walang anak. Kinuha ni Tera ang anak niyang si Abram, si Lot na anak ng kanyang anak na si Haran, Sarai na kanyang manugang, asawa ng kanyang anak na si Abram, at sama-sama nilang iniwan ang Ur ng mga Koldeo, para pumunta sa lupain ng Canaan. Pero sila ay dumating sa Haran at nanatili roon. Nabuhay pa si Tera ng 205 na taon at pagkatapos ay namatay sa Haran. Ngayon sinabi ni Yahweh kay Abram, humayo ka mula sa iyong bansa, at mula sa iyong mga kamag-anak, at mula sa sambahayan ng iyong ama, sa lupaing ipakikita ko sa iyo. Gagawin kitang isang dakilang bansa, at pagpapalain kita, at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magpapala sa iyo, pero sino man ang maninira sa iyo ay susumpain ko. Sa pamamagitan mo, ang lahat ng mga pamilya sa buong mundo ay pagpapalain. Kaya humayo si Abram, gaya ng sinabi ni Yahweh na kanyang gawin, at sumama si Lot sa kanya. 75 taong gulang si Abram nang umalis siya sa Haran. Isinama ni Abram si Sarai, na kanyang asawa, si Lot, na anak na lalaki ng kanyang kapatid, lahat ng mga ari-arian na kanilang naipon, at mga nakuha nilang mga tauhan sa Haran. Umalis sila patungo sa lupain ng Canaan, at pumunta sa lupain ng Canaan. Naglakbay si Abram hanggang sa Shechem sa kakahuyan ng Mora. Sa panahong iyon ang mga Kananiyo ang naninirahan sa lupain. Nagpakita si Yahweh kay Abram, at sinabing, ibibigay ko ang lupaing ito sa iyong mga kaapo-apuhan.
Kaya nagtayo roon si Abram ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Mula roon siya ay lumipat sa bulubunduking bayan sa silangan ng Bethel, kung saan niya itinayo ang kanyang tolda, na ang Bethel ay nasa kanluran at ang Ai ay nasa silangan. Doon nagtayo siya ng altar para kay Yahweh at tumawag sa pangalan ni Yahweh. Pagkatapos nagpatuloy si Abram sa paglalakbay patungong Negeb. Nagkaroon ng taggutom sa lupain, kaya bumaba si Abram papunta sa Ehipto para manirahan doon, dahil matindi ang taggutom sa lupain. Nang siya ay papasok na sa Ehipto, sinabi niya sa kanyang asawang si Sarai, "Tingnan mo, alam kong ikaw ay isang magandang babae. Kapag nakita ka ng mga taga-Ehipto sasabihin nilang, ito ay kanyang asawa, at ako ay papatayin nila, pero hahayaan ka nilang mabuhay. Sabihin mong ikaw ay kapatid kong babae, para mapabuti ako ng dahil sa iyo, at maliligtas ang buhay ko dahil sa iyo." Nang papasok na si Abram sa Ehipto, nakita ng mga taga-Ehipto na napakaganda ni Sarai. Nakita siya ng mga prinsepe ng Paraon, at pinuri siya kay Paraon, at dinala ang babae sa sambahayan ng Paraon. Pinakitunguhan ng mabuti ni Paraon si Abram alang-alang sa kanya, at binigyan siya ng mga tupa, mga baka, mga lalaking asno, mga lalaki at babaeng lingkod, mga babaeng asno, at mga kamelyo. Pagkatapos pinahirapan ni Yahweh ang Paraon at ang kanyang sambahayan ng mga matinding salot dahil kay Sarai, na asawa ni Abram. Pinatawag ng Paraon si Abram, at sinabing, "Ano itong ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin na siya ay iyong asawa? Bakit mo sinabing, siya ay kapatid ko, kaya kinuha ko siya na maging asawa ko? Kaya ngayon, narito ang iyong asawa. Isama mo siya, at umalis na kayo." Pagkatapos, binigyan ng utos ng Paraon ang kanyang mga tauhan patungkol sa kanya, at siya ay pinaalis nila, kasama ang kanyang asawa at ang lahat ng mayroon siya. Kaya umalis si Abram sa Ehipto at pumunta sa Negeb, siya, ang kanyang asawa, at ang lahat ng mayroon siya. Sumama rin si Lot sa kanila. Ngayon si Abram ay napakayaman na sa mga hayop, pilak, at ginto. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay mula sa Negeb patungong Bethel, sa lugar kung saan naroon ang kanyang tolda noon, sa pagitan ng Bethel at Ai. Pumunta siya sa lugar kung saan niya dating itinayo ang altar. Dito tumawag siya sa pangalan ni Yahweh. Ngayon si Lot, nakasama ni Abram sa paglalakbay, ay mayroon ding mga kawan, mga alagang hayop at mga tolda. Dahil ang kanilang mga ari-arian ay napakarami, hindi na kayang tugunan ng lupain ang kanilang pangangailangan na manirahang magkasama, kaya hindi na sila maaaring magsama. At isa pa, mayroon ng pagtatalo sa pagitan ng mga pastol ng mga hayop ni Abram at ng mga pastol ng mga hayop ni Lot. Naninirahan ang mga Kananiyo at Perezeo sa lupain ng panahong iyon. Kaya sinabi ni Abram kay Lot, "Huwag nating hayaan na magkaroon ng alitan sa pagitan nating dalawa at sa pagitan ng iyong mga pastol at ng aking mga pastol, kung tutuusin, tayo ay magkapamilya. Hindi ba nasa harap mo ang buong lupain? Humayo ka at ihiwalay mo ang iyong sarili sa akin. Kung pupunta ka sa kaliwa, pupunta naman ako sa kanan. O kung pupunta ka sa kanan, pupunta naman ako sa kaliwa." Kaya tumingin si Lot sa paligid at nakitang sagana sa tubig ang buong kapatagan ng Jordan hanggang sa Zor, katulad ng hardin ni Yahweh, katulad ng lupain sa Ehipto. Ito ay bago pa nilipol ni Yahweh ang Sedoma at Gomorrah. Kaya pinili ni Lot ang lahat ng kapatagan ng Jordan para sa kanyang sarili at naglakbay sa silangan at naghiwalay na ang magkakamag-anak. Nanirahan si Abram sa lupain ng Canaan, at si Lot ay nanirahan naman sa mga lungsod ng kapatagan. Nagtayo siya ng kanyang mga tolda hindi kalayuan sa Sedoma. Ngayon napakasama ng mga kalalakihan ng Sedoma at namumuhay sila laban kay Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Abram pagkatapos lumayo ni Lot sa kanya, "Tumingin ka mula sa kinatatayuan mo, sa hilaga, timog, silangan at kanluran. Lahat ng lupaing ito na nakikita mo, ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga kaapu-apuhan magpakailanman."
At gagawin kong kasandami ng alikabok sa lupa ang iyong mga kaapu-apuhan, kaya kung mabibilang ng isang tao ang alikabok ng mundo, sa gayon ay mabibilang din ang mga kaapu-apuhan mo. Tumindig ka, lakarin mo ang kahabaan at kalawakan ng lupain, dahil ibibigay ko ito sa iyo. Kaya binuhat ni Abram ang kanyang tolda, pumunta siya at nanirahan sa may mga kakahuyan ng Mamre, na nasa Hebron, at doon nagtayo ng isang altar para kay Yahweh. Bagong Tipan. Matthew 21 minuto pasado alas 5:42. Inyong narinig na sinabi sa kanila noong mga unang panahon, huwag kang pumatay, at sinumang papatay ay manganganib sa paghuhukom. Ngunit sinasabi ko sa inyo na sinumang magalit sa kanyang kapatid ay manganganib sa paghuhukom. At kung sino man ang magsabi sa kanyang kapatid na, wala kang kwentang tao, ay manganganib sa konseho. At sino mang magsabi ng, hangal ka, ay manganganib sa apoy ng impyerno. Kaya kung ikaw ay naghahandog ng iyong kaloob sa altar at maalala mo doon ang iyong kapatid na may anumang bagay laban sa iyo, iwan mo doon ang iyong kaloob sa harap ng altar at humayo ka. Makipag-ayos ka muna sa iyong kapatid, pagkatapos ay pumunta ka at ihandog mo ang iyong kaloob. Makipagkasundo ka agad sa nagsakdal sa iyo habang siya ay kasama mo pa sa daan patungo sa hukuman, o ipapasakamay ka ng nagsakdal sa iyo sa hukom at ipapasakamay ka ng hukom sa pinuno at ikaw ay ipapatapon sa bilangguan. Totoo itong sinasabi ko sa inyo, hindi ka kailanman makalalabas doon hanggang mapagbayaran mo ang kahuli-hulihang salapi na iyong inutang. Narinig ninyo na sinabi, huwag kang mangangalo niya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sino mang tumingin sa isang babae upang siya ay pagnasaan ay nangalo niya sa babaeng iyon sa kanyang puso. At kung ang iyong kanang mata ang nagiging sanhi ng iyong pagkatisod, dukutin mo ito at itapon sa malayo sapagkat mas mabuti para sa iyo na mapahamak ang isa sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa maitapon ang buo mong katawan sa impyerno. At kung ang iyong kanang kamay ang sanhi ng iyong pagkadapa, putulin mo ito at itapon sa malayo. Sapagkat mas mabuti na mapahamak ang isa sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ay mapunta sa impyerno. At sinabi din, kung sino man ang magpalayas sa kanyang asawang babae, dapat niya itong bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sino mang makipaghiwalay sa kanyang asawang babae maliban lamang kung sa sexual na imoralidad ang dahilan nito ay nagiging sanhi ng pangangalo niya ng kanyang asawa. At kung sino mang magpakasal sa kanya pagkatapos siyang hiwalayan ay nangangalo niya rin. Narinig ninyo rin na sinabi ng mga tao noong unang panahon, huwag kang manunumpa ng kasinungalingan ngunit tuparin mo ang iyong mga sumpa sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag na lamang kayong manumpa, huwag sa langit dahil ito ang trono ng Diyos, huwag sa lupa dahil ito ang tapakan ng kanyang mga paa, huwag din sa Jerusalem dahil ito ang lungsod ng dakilang hari. Huwag ka ring manumpa sa pamamagitan ng iyong ulo sapagkat ni isa mang buhok ay hindi mo kayang gawing puti o itim. Ngunit hayaan mo ang iyong salita ay maging, oo, o hindi, kung hindi. Ano man ang lalabis pa sa mga ito ay galing sa kanya na masama. Narinig ninyo itong sinabi, mata para sa mata at ngipin para sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang taong masama, sa halip, sino mang sumampal sa iyong kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kabila. At kung hiniling ng sino man na magpunta sa hukuman kasama ka at kunin ang iyong tan-iko, hayaan mo rin na mapasa kanya ang iyong balabal. At sino mang pumilit sa iyo na maglakad ng 1 milya, lumakad ka ng 2 milya kasama niya. Ibigay mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong talikuran ang sino mang nanghihiram sa iyo. At sino mang pumilit sa iyo na maglakad ng 1 milya, lumakad ka ng 2 milya kasama niya. Ibigay mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong talikuran ang sino mang nanghihiram sa iyo. Mga awit. Psalm 5:1-12. Makinig ka sa aking panawagan sa iyo, Yahweh, isipin mo ang aking mga daing. Makinig ka sa tunog ng aking panawagan, aking hari at aking Diyos, dahil sa iyo ako nananalangin.
Yahweh, sa umaga naririnig mo ang aking iyak, sa umaga dadalhin ko ang aking kahilingan sa iyo at maghihintay ng may pananabik. Tiyak ngang hindi ka ang Diyos na pinahihintulutan ng kasamaan, ang mga masasamang tao ay hindi mo magiging mga panauhin. Ang mayabang ay hindi tatayo sa harapan mo, kinamumuhian mo ang lahat ng kumikilos ng masama. Wawasakin mo ang mga sinungaling, hinahamak ni Yahweh ang mga mararahas at mandarayang mga tao. Pero para sa akin, dahil sa iyong dakilang katapatan sa tipan, papasok ako sa iyong tahanan, sa paggalang, ako ay yuyuko sa dako ng iyong banal na templo. O Panginoon, akayin mo ako sa iyong katuwiran dahil sa aking mga kaaway, gawin mong tuwid ang iyong landas sa harap ko. Dahil walang katotohanan sa kanilang bibig, ang kanilang panloob na pagkatao ay masama, ang kanilang lalamunan ay isang bukas na libingan, nang uutos sila gamit ang kanilang dila. Ihayag mong sila ay may sala, O Diyos, nawa ang kanilang mga balakin ang magpabagsak sa kanila. Itaboy mo sila dahil sa maraming kasalanan nila, dahil sila ay sumuway laban sa iyo. Pero nawa ang lahat ng kumukubli sa iyo ay magalak, hayaan mo silang laging sumigaw sa galit dahil ipinagtatanggol mo sila, hayaan mo silang magalak sa iyo, sila na nagmamahal sa iyong pangalan. Dahil pagpapalain mo ang matuwid, Yahweh, palilibutan mo sila ng pagpapala tulad ng isang kalasag. Panginoon ng katapatan sa tipan, kami ay nagpapasalamat sa iyo para sa iyong mga pangako na hindi kailanman nabibigo at para sa katiyakan ng iyong salita. Habang kami ay nagmumuni-muni sa tawag sa banal na pamumuhay at sa mga babala laban sa pagkukunwari, suriin mo ang aming mga puso at ibunyag ang anumang nakatagong kasalanan. Turuan mo kaming manalangin ng taos-puso, magbigay ng bukas palad, at magpatawad ng malaya, tulad ng kami ay pinatawad. Nawa ang aming mga buhay ay maging patuto sa iyong kapangyarihang nagbabago at sa iyong kamanghamanghang biyaya. Nawa ang biyaya ng aming Panginoong Jesu Kristo ay sumama sa amin lagi. Amen.